Ang mga alaala na minsang hindi pinansin ay nagsimulang lumitaw, isa-isa sa kaibuturan ng isip ni Kevin. Sa tuwing dumaranas siya ng pananakit ng tiyan, maghahanap siya sa kotse. Malinaw na ang mga iyon ay inihanda ni Ara, ngunit sa kanyang mga mata, ito ay mga taktika ni Ara para bulahin siya. Mahilig siyang kumain ng sopas lalo na sa gabi, at ang kanyang masela na panlasa ay humihingi ng perpektong lasa ng sopas. Natuklasan ni Ara ang kanyang mga kagustuhan at sinisigurado nito na laging may sopas sa hapagkainan sa tuwing maghahapunan siya sa bahay. Unti-unting nabuo ang mga pira-pirasong alaala at umagos ito sa kanyang isipan. Hindi na malayang nilukot niya ang mga dokumento sa kanyang kamay habang ang pinto ng emergency room ay nananatiling nakasara. Isang banayad na kislap ang sumayaw sa mga mata ni Kevin. Mahal na mahal siya ni Ara. Paano nito naisipang sumuko at magpakamatay? Nang sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ng emergency room at nag-udyok iyon kay Kevin na sumugod. Mr. Harris, ito ang death notification ng pasyente. Pirmahan mo. Ang doktor na alam ang relasyon ni Ara at Kevin ay direktang ibinigay kay Kevin ang death notification at ballpen. Isang death notification. Kinusot-kusot ni Kevin ang kanyang mga mata at sinundan niya iyon ng isang mapang-asar na tawa. Sinong nagsabing patay na siya? Hindi ako naniniwala. Ilabas mo siya. Hindi pa niya nababayaran ang kanyang mga kasalanan, kaya hindi siya pwedeng mamatay. Napasigaw si Kevin sa galit at ibinalik sa doktor ang death notification. Gusto niyang pumasok, ngunit hinirangan siya ng doktor. Bumalik ka sa kanya at sabihin mong lumabas na siya at itigil na ang kalokohang ito. If she insists on this boring joke, I won't spare her mother. Bumalot ang galit kay Kevin. Mabagsik ang mukha niya habang malamig na kausap ang doktor. May pagbabanta ang mga salita niya. Mr. Harris, pakiusap. Huwag mo kaming pahirapan. Ang pasyente ay... Biglang pinutol ni Kevin ang salita ng doktor. Sabihin mo sa kanya, hindi niya ako maluloko sa mga palabas niya. Isang matingkad na eksena ang bumungad sa kanyang isip. Si Ara iyon, at parang may sinasabi ito. Nakita rin niya ang sarili niya na nakatayo sa tapat ni Ara. Ang masayahing si Ara ay nakakatanggap lamang ng pagwawalang bahalang tugon. Nasaksihan ni Kevin ang kanyang dating sarili na hindi man lang nagbigay ng kahit na isang sulyap kay Ara. At ito ang nag-udyok dito ng matinding dalamhati. Ang mga eksenang ito ay naglaro sa isip ni Kevin. Pumikit siya at nakita niya ang mga puting tile sa sahig ng ospital. Lumabas ka, Ara. Bibigyan kita ng pagkakataong magpaliwanag. Ano ang katotohanan sa likod ng lahat ng ito? Ang iyong mga salita na sinabi mo sa iyong ina sa recorder at ang tungkol sa kidney. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Nanatiling nakatutok ang tingin ni Kevin sa mga tiles habang tahimik na inuulit ang kanyang mga sinasabi. Sunod-sunod ang kanyang mga tanong, ngunit walang sumasagot. Kailanman ay hindi pa nakita ng assistant si Kevin na ganito. Nakatayo siya sa tabi at hindi siya sigurado kung paano aaliwin ito. Parang biglang naintindihan ni Kevin ang piniling ito ni Ara. Tama. Ang pagmamahal nito sa kanya ay nagdulot dito ng hindi maarok na sakit. At iyon ang nagtulak dito. Hindi nasasagot ang mga tanong ni Kevin. Itinaas niya ang kanyang kamay. Tumingin siya sa pintuan ng operating room. Isang pinto ang sumara at kumislap ang mga mata ni Kevin. I'm sorry, Mr. Harris. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Sabi ng lumabas na doktor na may malungkot na ekspresyon. Umalingaw-ngaw ang mga salita ng doktor. Ang bawat salita ay tumama sa puso ni Kevin na parang dumadaguntong na impact. Nang sandaling iyon, pakiramdam niya ay huminto ang kanyang paghinga. Patay ka na ba talaga, Ara? Hindi siya nangahas na maniwala. Nag-aatubili siyang tanggapin ang malupit na katotohanan ito. Hindi pa nito nababayaran ang mga kasalanan. Hindi pa nito na ipaliwanag sa kanya ang lahat.
Makalipas ang ilang minuto, sa wakas ay nagawa ni Kevin na magsalita. Naninikip ang kanyang lalamunan sa sakit. May bahid ng pait ang kanyang dila. Ano ang sinabi mo? Sa malungkot na intensidad, ang kanyang tingin ay nakatuon sa pinto. Mr. Harris, pasensya na. Talagang sinubukan namin ang aming makakaya. Mr. Harris, wala na siya. Naputol ang boses ng doktor sa tahimik na koridor. Tumama iyon sa puso ni Kevin. Wala akong pakialam kung anong paraan ang ginamit mo. Dapat kang gumawa ng paraan para gisingin siya. Ang boses ni Kevin ay malamig at matalas. Mr. Harris, naiintindihan ko na ang katotohanan ito ay mahirap tanggapin. Gayunpaman, humihingi ako ng paumanhin. Ginawa namin ang lahat ng aming pagsisikap. Ngunit talagang wala na si Mrs. Harris. Sana ay matanggap mo ang katotohanan ito. Ang doktor ay patuloy na humingi ng paumanhin. Ang kanyang mga salita ay nagbigay liwanag sa malagim na katotohanan. Naawa din siya kay Ara. I'm sorry, Mr. Harris. Yumukod siya kay Kevin na may malungkot na puso. Hindi ako naniniwala. Hindi siya patay. Bakas ang pait at malamig na ekspresyon sa mukha ni Kevin. Kung gayon, Mr. Harris, pwede kang pumasok at magpaalam sa asawa mo. Pinayagan ng doktor si Kevin na makita ang katawan ni Ara. Siguro ito lang ang paraan para tanggapin niya ang katotohanan. Nanlalabo ang kanyang mga mata. Bumibigat ang mga hakbang niya. Sa loob ng maikling distansyang ito, ang bawat hakbang ay tila kinuha ang lahat ng kanyang lakas. Sa ibabaw ng surgical table, itinaas ni Kevin ang kanyang tingin. Nakita niya si Ara na nakahiga at walang buhay. Dahan-dahan siyang lumunok. Nanunuyo at naninikip ang kanyang lalamunan. Isang panunuyo na nakakasakit. Habang papalapit siya, komplikadong emosyon ang kumikislap sa kanyang mga mata. Nang sandaling iyon, tila libu-libong salita ang nasa puso niya. Ngunit nabigo siyang bigkasin ang mga iyon. Nakahiga sa surgical table, ang isang babaeng basang-basa ng dugo. Ang dati nitong magandang mukha ay natabunan na lamang ng laman at dugo. Hindi na makilala ang hitsura nito. Isang kirot ang bumalot sa kanyang puso. At naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Hindi niya maialis ang kanyang mga mata dito. Binagtas niya ng tingin ang kabuuan nito. Sa magulong buhok na may bahid ng dugo, itinaas niya ang kanyang kamay. Gusto niyang punasan ang mantsa ng dugo. Ngunit ang nanginginig niyang kamay ay nag-alinlangan. Pagkatapos ay naglakbay ang kanyang tingin sa mahaba nitong mga binti, na ngayon ay may mga pasa at puno ng dugo. Dancer si Ara, at ngayon lang napagtanto ni Kevin ang ganda ng legs nito. Kailanman ay hindi niya nahawakan ang tunay na kagandahan ni Ara dahil hindi niya ito binibigyang pansin. Ang mga tabas ng mukha ng babaeng ito ay nasira, na hindi nakikilala ang pagkakakilanlan nito. Isang pilak ng pag-asa ang nagninga sa puso ni Kevin. Baka hindi ito si Ara. Kung tutuusin, wala siyang nakuhang pamilyar na damdamin mula sa babaeng ito. Kinagat ni Kevin ang kanyang labi. Ang kanyang tingin ay naghahanap ng isang bagay na magpapatunay sa pagkakakilanlan nito. Ngunit wala siyang nakita na magpapatunay na ito si Ara. Habang naghahanda si Kevin, huminga siya ng maluwag. Isang kislap ang nakapukaw sa kanyang mga mata, sa gilid ng kanyang paningin. Singsing iyon, ang kanilang wedding ring. Sa isang iglap, hinabol niya ang kanyang hininga. Kailanman ay hindi niya sinuot ang kanilang wedding ring. At ngayon ay hindi na niya maalala ang kinaroroonan nito. Ngunit hindi ito inaalis ni Ara. Bigla siyang napasandal. Hinawakan niya ang gilid ng surgical table. Naluluha ang kanyang mga mata. Ara, patay ka na ba talaga? Umalingaw-ngaw ang nagtatanong na boses ni Kevin at tanging katahimikan ang naging tugon nito. Mariing ipinikit ni Kevin ang kanyang mga mata. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Sa loob ng kanyang puso, walang tigil ang tanong. Ara, patay ka na ba talaga?
Nanlalamig at nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakahawak sa surgical table. Muli niyang iminulat ang kanyang mga mata, ngunit walang bahid ng emosyon sa mga ito. Paulit-ulit niyang tiningnan ang singsing. Ara, gumising ka. Alam kong magaling kang umarte. Oras na para itigil ito. Lalong lumakas ang boses niya na umabot sa isang paos na dagundong. Ara, naririnig mo ba ako? Bumangon ka na. Napapagod na ako sa pakulo mo. Sabihin mo sa akin kung gaano karaming pera ang dapat kong ibigay sa iyo sa oras na ito para magising ka. Sabihin mo. Namamaos ang boses ni Kevin. Ang galit niyang sigaw ay nilamon ng nakapalibot na pader. Biglang naputol ang pag-iisip niya sa pagtunog ng kanyang cellphone. Anong meron? Tanong niya nang hindi tinitingnan ang screen ng telepono. Ito ba si Mr. Harris? Anong kailangan mo? Hayaan mo akong magpakilala. Ako ang doktor na gumagamot sa iyong asawa. Bagamat tahasang hiniling ni Mrs. Harris, naiwasan kong ipaalam sa iyo. Naniniwala ako na dapat mo pa ring malaman. Sige, magpatuloy ka. Pakiramdam ni Kevin ay isisiwalat na ng doktor ang isang bagay na itinatago sa kanya ni Ara. Naabot na ni Mrs. Harris ang advanced stage ng bone cancer. 3 buwan na lang ang natitira sa kanya. Gayunpaman, palagi niyang tinatanggihan ang chemotherapy. Sinabi niya na natatakot siya sa matinding sakit na mararanasan. Gayunpaman, naunawaan ko ang tunay na dahilan. Hindi kayang bayaran ni Mrs. Harris ang medical fee. Ako ay sumusunod sa kanyang mga bilin na huwag itong sabihin sa iyo. Ngunit bilang isang doktor, pinakamainam pa rin ang pagkakataon na magpagamot. Naramdaman ni Kevin ang kakilakilabot na sensasyon. Bumuka ang bibig niya, ngunit nanatiling tahimik. Mr. Harris, nakikinig ka ba? Sana dalahin mo ang asawa mo para sa chemotherapy sa lalong madaling panahon. Hindi na kailangan. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, sinabi niya, patay na siya. Binaba ni Kevin ang telepono. Tinanggap pa rin niya ang katotohanan. Isang bagong pakiramdam ang bumalot sa isip niya. Ito ay masakit, matalas na parang yelo, at kumakalat ito mula sa kanyang kaibuturan. At dumadaloy ito hanggang sa kanyang mga paa. Kinailangan niyang sumandal sa surgical table para pakalmahin ang sarili. Paulit-ulit na umaalingaw sa kanyang pandinig ang sinabi ng doktor at sadyang bumungad sa kanya ang mga alaalang hindi niya pinansin. Pahiramin mo ako ng 1 milyon at gagawin ko ang lahat. Kapag nakuha ko ng pera, papayag na akong hiwalayan ka at pwede mo nang pakasalan si Leia. Dapat matagal na niya itong napagtanto. 3 taon na siyang kasal kay Ara. Kung pinakasalan siya nito dahil sa pera, matagal na sana itong humingi ng pera sa kanya. Ngunit bakit umabot sa ganito? Alam kong hinahamak mo ko, ngunit kailangan ko talaga ang 1 milyon na yun. Dahil ako ay... Ano ang pangungusap na naputol noong sandaling ibinaba niya ang telepono? Kung nagtiyaga lamang siyang makinig hanggang sa huli, marahil ay hindi magiging ganito ang kahihinatnan ngayon. I'm sorry, Ara. Sa wakas ay binigkas ni Kevin ang matagal ng mga salita ng paghingi ng tawad. Kasalanan ko ang lahat. Itinulak kita para isuko ang buhay mo. May malubhang sakit ka. Ngunit pinilit kitang ibigay ang iyong kidney kay Leia. Kung pinakitaan lang sana kita ng higit na pasensya, hindi sana tayo umabot sa puntong ito. Bulong ni Kevin na puno ng pagsisisi. Nang sandaling iyon, lubos niyang napagtanto ang hindi mapapatawad na pagkakamali. Bumukas ang pinto. Ngunit wala siyang lakas para iangat ang kanyang ulo at tingnan kung sino ang pumasok. Sir, kanina pa naghihintay ang assistant sa labas. Dahil hindi niya nakitang lumabas si Kevin, ngayon lang siya nakapasok at nasaksihan niya ang nakakadurog na tagpong iyon. Thank you guys for listening and watching. What do you feel beside? I
don't know where we're gonna fly like you did sometimes.